Isang dalagita mula Quezon Province ang pinagbibintangan ng kanyang mga magulang na nakipagtanan sa kasintahan. Pero ayon sa menor de edad, meron daw siyang malagim na rason para lisanin ang kanilang tahanan. March 31, 2024, biglang nakatanggap ng text si Joel, hindi niya tunay na pangalan. Nanghihingi ng tulong sa kanya ang pamilya ng kasintahan ng kanyang 15 taong gulang na anak na si Kevin. Hindi niya rin tunay na pangalan. Nawawala at hindi raw nila mahanap ang kanilang 14 anyos na anak na itatago namin sa pangalang Sarah. Ang suspetsa nila, nagtana na ang dalawa. May nagpasok na sa akin ng chat, spam messages. Pagtingin ko sa humihingi sila ng tulong sa akin na ilabas ko daw yung anak ko dahil yung pamangkin ng bayaw niya ay 14 years old pa lang daw itinanan ng anak ko. Kaya sabi ko sa kanya, nakakabigla ang balita mo sa akin. Huwag po kayong mag-alala, gagawin ko ang paraan ko bilang ama, hahanapin ko sila. Sa paghahanap ni Joel, napag-alaman niyang nakatira ang dalawang menor de edad sa bahay ng kanilang lola. Pero nang makatanggap siya ng pagbabanta mula sa pamilya ni Sarah, nagdalawang isip na siya sa pagkupkup nila sa dalagita. Kapag nakita mo na, sabihin mo sa akin. Pupunta ka agad kami. Pero magsasama kami ng polis. Nag-alangan ako, naisip ko, kung isusurrender kong anak ko, asa ng seguridad namin? Kaya lumapit po ako sa inyo sa Action Center, sir. Nagkakilala sina Kevin at Sarah sa Quezon Province. Sa akin nagkakilala? Sa bahay po ng tita ko. Yung tita ko po, may-ari po siya ng vulcanizing shop. Vulcanizing shop? Opo. Okay. Tapos po, naging trabador po ng tita ko sa vulcanizing shop po na. Nung una po, kwento-kwento lang po kami. Ganun po, kaibigan, tropa-tropa po. Hanggang sa hanggang po sa nangligaw po siya. Mula noon, araw-araw na raw silang magkausap ni Kevin. Hindi nagtagal, ibinigay na rin daw ni Sarah ang kanyang matamis na oo sa kanyang manliligaw. Sa kanya po ako napag-open up, napag-rant po ng mga problema, ganun po. Pero ang kanilang relasyon maagang sinubok. Pauwi na sana si Kevin sa kanyang mga magulang sa Taguig nang malaman niyang may bumabagabag kay Sarah. Umalis po kami kasi yung papa niya po kasi minamanyak po siya. Nagkwento po sa akin. Tapos nagsabi siya na lalaki daw po siya mag-iipon. Nag-suggest po ako na kung sa amin na lang tumira, kukunin ko na lang. Kasi alis na rin po ako sa trabaho ko. Nanginginig po. Galit. Kasi di ko siya matulungan na ginaganon. Wala akong magawa. Kasi sa chat lang po sinabi. Kinupkup daw ng mga kinagisnang magulang si Sarah noong bata pa siya. Naging tunay na anak daw ang turing sa kanya ng mga ito, kaya hindi niya inaasahan ang ginawa ng kanyang amain na labis niyang ikinatakot. Ano ang rason bakit naisipan mong lisanin o umalis doon sa bahay nyo sa Amdangan, Quezon? May nangyari po kasi hindi po maganda. Nakakabastos po. Kahit isang beses niya lang po yun nagawa sa akin. Hindi ko naman po in-expect na magagawa niya po yun sa akin kasi para pong sa amin magkakapatid, favorite ko po ako ganun. Paano ka pinagsamantalahan ito? Kakauwi ko lang pong galing school. Nagbibihis po ako sa kwarto. Bigla po siyang pumasok dun sa kwarto ko. Nagbibihis po ako. Bigla po siya naghagis ng condom ko sa higaan ko. Dahil sa sumbong ng nobya ni Kevin tungkol sa kanyang amain, niyaya niya ang kasintahan na sumama sa kanya sa Maynila. Biglaan lang po yun. Basta sabi ako, magkita lang po kami sa Grand Terminal ng madaling araw. Pero para sa ama ni Kevin na si Joel, dahil pawang menor de edad ang magkasintahan, minabuti niyang lumapit sa resibo para magpatulong kung ano ang wastong gawin. Sinamahan sila ng aming team sa City Social Welfare and Development Office o CSWDO ng Taguig para malaman ang mga susunod na hakbang. Personal po tayong magtutungo ngayon sa tanggapan ng CSWD, yung City Social Welfare and Development Office ng Taguig City Hall, para idulog yung problema at mabigyan solusyon po o resolusyon itong sinapit ng bata pati na ho ng kanilang pamilyang nadamay na sa problema. Matapos makinig sa salaysay ni na Joel, Kevin at ni Sarah, nagkaroon na ng desisyon ng CSWD ng Taguig para sa kapakanan ni Sarah. Sa isang shelter muna siya maninirahan para raw masiguro ang kanyang kaligtasan.
Meron po tayong batas, yung Republic Act 11596. Ito po yung anti-child marriage law, kung saan isa po din sa criminal act yung cohabitation between two minors. No, ibig sabihin po nun, hindi natin tinotolerate yung ganong situation po. Isa din po sa intervention is i-pull out at ilagay po sa mas safe po na shelter. Tinatanong ng CSWDO ang dalawang bata kung naiintindihan nila ang desisyon at kung bakit bawal silang magsama sa isang bahay. Pansamantala lang naman yung habang inaayos natin. Kasi wala kang sa ngayon dito sa Taguig na ibang matutuluyan din. Okay? Okay ba yun sa'yo? Ayan. So, safe ka naman doon. Na-recognize po natin yung effort po nung tatay na ilapit po sa tamang ahensya. Hindi po niya din tinolerate yung pagsasama ko ng dalawang bata. So, isang indication din po yun na siya ay willing talaga makipag-cooperate din. Pagkatapos maidulog ni Joel ang sitwasyon sa mga kinauukulan, agad niyang tinawagan ng pamilya ni Sarah para ipalam ang desisyon ng mga social worker. Pero, hindi raw nila ito matatanggap. April 4, bumiyake mula Agdangan, Quezon ang pamilya ni Sarah para puntahan siya sa opisina ng CSWDO. Pero mukhang magkakagirian at mas magkakagulo pa yata. Si Sarah, naiyak lang nang makita ang kanyang mga magulang. Bahagi rin daw ng investigasyon ng mga social worker ang alamin kung legal ang pag-ampo ng mag-asawa kay Sarah. Pero dahil mas matimbang daw ang paratang ni Sarah tungkol sa amain, nananatili ang kanilang desisyon na hindi muna ibalik si Sarah sa kanila. Nabanggit po ng bata na siya po ay napunta dun sa kanyang adoptive parent nung siya ay bata pa. So, kailangan ho nating alamin yon kung talagang naging legal ho yung proseso ng pag-aampon po sa kanya. But still, dahil nga po may disclosures ng pang-abuso, meron pong gagawin yung social worker po nila doon, assessment po sa kanila. And then, sa ganung scenario po, hindi po safe pa na ibalik dahil po siya ay may ganung disclosure. Nang makausap ng resibo ang amain ni Sarah, itinanggi niya ang mga paratang ng dalagita sa kanya. Meron kasi aligasyon na yung bata na di umano, merong mga, alam nyo naman ho siguro yun, yung aligasyon ng bata. O kaya ho sila umalis dahil daw may nangyaring hindi maganda. Totoo ba yun? Hindi po totoo yun. Kahit kailan po, di ko kayang gawin yun sa anak ko. Di nga ako minsan nahawak sa katawan. Ay nasulsulan ko yun kasi wala pong ginawa. Pero napapagalitan po namin. Kaya pinapayuan ko nga po. Pero sa ganun yung kung ano man ang ginawa ko doon, wala talaga. Batid naman daw ni Kevin na mali ang ginawa niyang pagtanan kay Sarah. Pero ginawa lang daw niya ito para sa kaligtasan ng nobya. Alam ko naman po talagang mali ang ginawa ko. Pero para sa kanya na malayo siya, okay naman po. Pero sabi mo, mali rin. Bakit naman? Kasi mali po talagang pares po kami minor Ulitin ko lang, ba't mo yan ginawa? Para po ilayo sa kanila, para maging ligtas. Para naman kay Sarah, handa raw siyang manirahan sa shelter, lalo na't para naman daw ito sa kanyang kapakanan. Ano ang masasabi mo na ikaw ay nasa shelter ngayon? Kamusta ang buhay mo? Malungkot po at hindi po ako sanay ng ganun yung pamumuhay ko po. Bagong pakikisama na naman po. Parang po sa kapakanan naman po namin dalawa. Naintindihan ko naman po yung sitwasyon at